Hello mga Inday, samahan niyo na naman po ako sa ganap namin ngayong araw. Pagpasensyahan niyo na po kung may naririnig po kayong mga boses kasi po yung mga kalaro ng anak ko ay nandito sa amin. Luto nga po pala ako ng tinolang manok dahil gusto ko nga magtinola para meron nga sabaw yung mga bata. Ang ihahalo ko nga po pala sa tinolang manok ay sayote at daon ng sili dahil wala nga po akong papaya at malunggay. Sinisimula ko ng balatan yung sayote at isusunod ko na nga yung dahon ng sili. Isang sayote nga lang yung binili ko kasi nga ang mahal po ng gulay ngayon. Alam niyo ba mga Inday, gusto ko talagang matutong magluto. Ayoko na kasi paulit-ulit yung niluluto ko. Gusto ko ay meron akong bagong nalalaman sa pagluluto. Alam niyo ba mga Inday, dati hindi ako marunong magluto. Natuto lang ako magluto sa aking asawa. Kasi nga dati nung kabataan ko ay mama ko nga yung nagluluto at yung tatay ko nga po yung nagluluto sa amin. Totoo pala ang sinasabi ng ating mga magulang na kailangan natin matuto sa gawain bahay, sa pagluluto at sa paglalaba dahil pa nag-asawa tayo ay magagamit natin to. Alam niyo ba mga Inday, masarap lang sa pakiramdam na kinakain ng pamilya mo yung niluluto mo at nasasarapan sila sa luto mo. Dahil wala lang silang choice so napipilitan lang silang kainin, charis. At sinunod ko na nga himay-himayin yung daon ng sili dahil tapos na rin akong hiwain yung sayote. At pagkatapos nga po ay sinunod ko na hiwain yung sibuyas, bawang at luya. At pagkatapos ko nga hiwain lahat na ingredient ay nilinis ko muna yung aming lamesa para pag nagsimula na akong magluto ay malinis nga po. At ito na mga Inday, sisimulan ko na nga magluto. Unang-una ay syempre unahin natin yung mantika. Painitin muna natin yan at uunahin natin ilagay yung bawang. Sa pagigisa mga Inday ay inuuna ko yung bawang, isusunod ko yung sibuyas at luya. Kanya-kanya naman tayo magluto. Pasensya na po kayo kung ganito ako magluto. Nang may lagay ko na yung bawang, sibuyas at luya, syempre ano pang gagawin natin ay mekos-mekos na natin to. Syempre mga Inday, pagkatapos ko to ay mekos-mekos ay isusunod ko na nga yung ating manok. Pagkatapos ilagay nga yung manok ay syempre may mekos-mekos ko na naman to bago ko nga po takpan at pakuluan muna ng 5 minuto. At kapag kumulo na nga po yung ating manok at alam na natin na medyo luto na po to at wala ng dugo ay saka ko lalagyan ng tubig. Ulitin ko po, hindi po ako professional. Yung tubig na nilalagay ko ay tansyahan lang po ito at wala pong sukat. Tapos po lagyan ng tubig ay mekos-mekos lang po ulit ito at takpan. Syempre hindi ko na pinakita sa inyo na tinakpan ko. Diretso na tayo ng kumulo na nga yung manok ay nilagay ko na nga yung sayote at tinakpan ko nga ulit para mabilis nga lumambot. At nang kumulo na nga ay syempre ilalagay ko na yung special ingredient, Knorr Cube Chicken. Baka naman. At tuwing nagluluto ako ng ganitong ulam ay syempre hindi ko nakakalimutan ang Knorr Cube Chicken dahil isa rin po ito sa pampalasa at lalong sumasarap ang ating tinola kapag ito nga po yung inilagay mo. At nang kumulo na nga lahat ay nilagyan ko na nga ito ng paminta dahil pampasarap din po ito. At pagkatapos ko nilagyan ng paminta ay sinunod ko na nga po yung daon ng sili. At pagkatapos ay mekos-mekos at takpan nga po ulit. At nang medyo kumulo na rin po ay syempre sinunod ko na yung Ajinomoto Betchin. Baka naman, charis. Pagkatapos ay mekos-mekos ulit at yan nga po ay titikman ko na kung tama lang po ba yung lasa. At ito na nga po ay luto na po ang ating tinola at ready to eat na po. Hanggang dito na lang po yung aking mini vlog. Salamat po sa panonood. God bless!